Magandang number of 8. Masabi na bawal po sa ating mensahe po sa hamon ito. Ay babalik sa kasaysayan. Si Adam at Adam at si Eve yung nasa po ating pag-aaralan po sa hapon ito. Ito po ay matapos po natin sa katulong kabalata ng Genesis. Kung sila nagkakasalan. Kung gusto natin sabihin, yung bakit sila yung nagkakasalan, pero wala tayong mapapasa kung sila yung pinatawag ng Diyos. Masahin po natin. Ito pong pagkakasal na ito, yung kauna-unaan na pagkakasal sa mundo. Siyempre, ito yung unang pagkakataon na pinagkasal. Kaya sa Romans chapter 5 verse 12, sinasabi sa atin na ito yung kauna-unaan pagkakataon na pumasok sa kasalanan at sa kasalanan. Bago sila nagkasal, walang kasalanan. Kaya kung paano sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan at isang tao. Alam po ninyo ang nagkasaan na daya ay si Eva. Pero palagi makikita natin sa pagpinagpinapakit ito, parang siya na nagkasaan. So yun po natin nakikita ang relasyon ni Adam at saka ni Eva. Si Eva ay nadaya. Pero responsibilidad ni Adam. Dahil sa inutusan ng Panginoon ng Diyos, si Eva. Kaya kung paano sa pamagitan ng isang tao, ay pumasok ang kasalanan sa mga tao. At sa pamagitan ng kasalanan ng kamatayan, kaya tumatid sa lahat ng mga tao ng kamatayan, sapagkat ang lahat ay nagkasalanan. Pag pinagpiyapasin po natin itong kalatang ito, pinapakita ng kamatayan. Ito yung kamatayan ng buwan ng kasalanan. Sabi po natin. Ito yung physical na kamatayan. Kaya makikita natin hindi mga sagbon ng kamatayan. Para sila ng kasalanan. So ito kasalanan na kamatayan dito ay ang pagkahiwalay mula sa Diyos o spiritual na kamatayan. Ang salita kamatayan, sa original salita, ang ibig sabihin ay pag-iwalay. Pag ito yung kamatayan at ng kasalanan, dahil naiiwalay sa Diyos. Pag ito yung patungkol sa physical na kamatayan, tungkol sa Santiago, o ang nagaman, ika-apat na kabanata, at ikalabing pitong tarata, kung paano kanya, at katawan ay patay, pagkat piwalayan, sa chapter 2 verse 26. Sapagkat kung paano katawan, walang espiritu ay patay, kaya di naman ang pananampalataya walang panggawa ay patay. So dito, tinutukoy yung pagkakataon ng espiritu ay maiwalay sa katawan. Yun ang physical na kamatayan. So ito mapapasin natin, hindi kamatay dulot ng kasalanan. So in other words, hindi po ito physical na kamatayan. Ibig sabihin, lahat ng tao ay naiwalay sa Diyos dahil sila lahat ng kasalanan. Hindi dahil sa lahat natin ng kasalanan ng Eva. Kung di ba sa atin, ay nagkasala kahit tayo ay naiwalay sa Diyos. So, ang kauna-una naiwalay sa Diyos ay si Adam, saka si Eva. Dahil sila po na nagkasala sa harapan po ng Diyos. Ang kasalanan, hindi namamana. Dahil kung kasalanan namamana, ang kaligtasan sa mamana rin. Pero kasalanan sa mamana yan. Kaya po yung batas ng tao, sa criminal law ng mga tao, pag napatay na yung gawa ng pero wala na kami. Kaya wala na parusahan. Depending parusahan ng anak dahil sa kasalanan ng anak. O ang mapa ay parusahan dahil sa kasalanan ng anak. Kung namatay na yung ng kasalanan, wala na kami. Dahil ito na sila sabi sa atin, sa Ezekiel, dapat kaya ang tao ang kasala ay mamamatay. Ang anak ay magturusa dahil sa kasamaan ng ama. Dahil may magturusa dahil sa kasamaan ng anak. Ang kapil ng pag-ibig isa sa kanya at ang kasamaan ng masama isa sa kanya. So kanya-kanyang nagwila, kanya-kanyang kasalanan niya.
So, inaat yung kasalanan ng Adan. Katulad ko na tinuturo ng ibang mga reliyon na masarado natin yung kasalanan ng Adan. Ang inutusan ng Diyos ay di si Eva. Kaya mo nang nilalang ay si Adan. So, Adan ako nang nag-usap ng Diyos. Dito po sa Genesis chapter 2, verse 16 hanggang 17. Kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at nilagay sa hamanan ni Eden upang ito'y kanyang pungkarin at ingatan. So, ang tao po ay nilalang ng Diyos para meron siya gagawin. Nagpapasin Diyos dito sa kung bago siya nagkasala. Ala sila problema sa buhay nila. Bigyan sila ng pakakain ng Diyos. Sa verse 16. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malala ang pakakatayin mula sa lahat ng pulong kahoy sa alamanan, yung magkano. Subalit mula sa pulong kahoy ng pagkakilala at magputi at masama, ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na kayo tumahin niyo, bigyan ng mga mamalita. Pero, alam ko natin, kung kumain si Eva, sa Eva, ng pagkain ng Kristo, namatay. Nagpapasay na sa Genesis chapter 5, nabuhay pa sila. Kaya tinutukoy na kamatayan dito, hindi namatay sa pisikal. Kasi nabuhay pa sila. Ito po sa Genesis chapter 5. Ito ang lahat na nakasabi na ay kilala. Nalalain ng Diyos at tao siya kilala sa tuwang ng Diyos. Lalaki na bali silang kilala. At rin bilas masal at tinawag na agad ng kailang pangalan. Naawa sa ilalangin. Dito siguro kinuha yung Maria, kapag nag-asawa ka, ang pangalan mo ay yung babae, ang pangalan sasama sa pangalan ng asawa niya. Ganyan sabi nito, lalaki, babae sa tinala, at silikas mo siya na tinawag ka agad ng kailang pangalan niya. Walang araw ka sa inyo lalangin. Nabuhay siya agad ang 130 taon at nagkanak ng isang lalaki na kanyang wagis ay sa kanyang larawan at tinawag ng kanyang pangalan ng Seth. At ang mga naging araw ni Adan pagkatapos sa may pangalan sa Seth ay 800 taon at nagkanak pa siya ng mga lalaki na lumukay sa isang tenis. Pero ibig sabihin ng Panginoon kaya yung mga mamalita. Tiyak na maiwalay ka niya. Kung nagkasala ka kanya, kailangan yung pinagbabawal na alam mo na, ikaw ay may iwalay. At nangyari ko yun, kung siya yung nagkasala, sila yung lalaki ng Diyos. Kasi naiwalay sa Diyos. Sila ang relasyon nila sa Diyos. So ito yung utos. Ito yung binagay kay Adan. Kung narinig si Adan, ang nagbigay kay Eva. Siya nakakausap niya ng Diyos. Ay siya Adan. Kung siya unang nilalakad ng Diyos, kung ating papansinin. Si Eva ay nagkasala, siya yung nataya. Si Adan hindi siya nataya. Kaya ito siya kinausap ng grupo. Kundi si Eva ang nataya. So, si Eva, hindi siya tinusyon ng grupo, hindi siya nakakain niyo. Dahil siya yung tinusyon. Wala sa kanya ang kaisipan, naluwa at lupa sa kalooban ng Diyos. Sabihin, kung hindi siya tinusyon ng grupo, hindi man nga nila tinitinda yung halaman. Sabihin, hindi pinagbabaw na ala, doon nila tinitinda nyo. Kami, makikita natin, sabi natin, hindi mo nila tinitinda nyo. Ang pagkakasala ay nagagalit sa puso. Dito, sa kaso ni Eva, si Puso, isa tanas, sa pamagitan ng grupo na mamawasok sa kanya. So, sila Puso, in other words, wala na Puso sa kanya, hindi na kanya gawin. Ipapasok sa kanya ng Diyos. Nakakain hindi nagbabawal. Kung pinagawa sa tanas, pinapalipit niya mabuti. Pinagawa niya masama mabuti, at pinagawa niya mabuti masama. Sabi sa tanas, you will surely die. Hindi mo mamatay ka na. At kinahin, hindi mo mamatay ka na. Then the serpent said to the woman, you will surely die. For God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened, and God will go into the deep. Hindi alam nyo.
Ano sabi ni Jesus mata? Pag kinain niya yung kanya, mabubuksan niya yung mga mata, at may teknolohiya ng Diyos, nalalaman ng mabuti at masama. Totoo yun. Ito sa labi mo, mabuti at masama. Mabubuksan na yung kaisipan. So yun ang para mga suggestion na binigay yung grupo. Yun ang panunokso niya kay Eva, kay natin. Ito rin ang ginagamit ni Satanas pag pinupukso tayo. Tatlong kaparaanan, number one, lust of the flesh. Sabi ng nagsulat, nung makita ni Eva, na hindi mabuting kainin, hindi maganda sa paligid, lasok niya. Mapapabuting kainin, at magandang tingnan, at makapagpapantas, makapagpapatalino, yun yung tatlo, lust of the flesh, lust of the eyes, and the flesh. Lahat ang pagkakasa ng galing ng pagkunya. Kasi yun ang pagkakso na ginagawa sa lahat ng panahon. Yan din ang teknik na ginagawa sa ating Panginoon. Sabi niya, kung hindi ito sa kanya, ngayon yung tinapay ng mga bato ito, lasok ko na. Kaya ibibig ko siya ngayon, lahat ng galing sa lupa, lasok niya. At kung hindi mauulog ka, hindi ka masasakal. Ang mga sakong mo yung sasaktan eh. So, so, ganun din ang paraan ng isa na sa yung tao, may Panginoon, pati siya. So, siya ba, kahit sila mo kinala na walang luwa, they were innocent. So, hindi nakakainin yun sa sarili lang niya. Kasi, nakita niya ngayon mo, puting kainit sa akin. Hindi mo yung makikita natin. Sino yung babae na nataya? Hindi siya lang. Ang problema lang niya na kumain siya. Kaya nagkasaan siya. Sa Mateo chapter, 1 Timothy chapter 2, verse 14, at siya na ay pinataya. Hindi ang babae na nataya ay nahulog sa pagkakasaan. So yun ang point ng pastor ko. Hindi sinasabing siya lang din nagkasala. Nagkasala siya, kumain siya. Pero nataya ay babae, hindi siya lang. Ang problema siya lang, hindi niya pinamulaan ng asawa niya. Mga para sa buti. Tingnan niyo. Sa Genesis chapter 3 verse 8, at kahit na makita ng babae na kukuha ng puno, tao yung buti kainin. So hindi na tinitignan niya. Otherwise, nakita lang nila dati. Pero hindi salita kanya. Nang makita ng babae na kukuha ng puno, tao yung buti kainin, nakakalabot sa paligid, dapat nasahin ito pag matalino. Kasi kung itaas ang buhay nito, kinahin ito. At pilitan niya, pilitan niya kaya asawa, nagsasabi na siya, nagkakaroon siya na. Pero ang mataya, ay siya. Pero kung sila nagkasala, wala nang subali yun, pero sila nagkasala. Wala mo lang kinahin, pinagbabaw sa pagkain, kawalaman ng Diyos. Ano yung bunga ng pinagkasala? Lahat mo ng pagkakasala ay may konsekwensya. At ang kasalanan mayroon sa pansamantalang konsekwensya. At mayroon sa eternal konsekwensya, hindi marunong sa asin. So, sila tingin ng temporal na kapausahan. Ng kapausahan sa lupa. Si Eva ay mararagdagan ang paghihirap niya sa kanyang pag-ibig at sa kanyang pag-anak. Kasi naisip ko natin, pwede ito sa lahat ng babae. Hindi na. Hindi namin kapit-bahay, hindi ko lang naroon. Nawalit na babae lang. Pagka nakahalas, parang kumakain lang siya. Hindi mo siya nahila. Ito yung Eva. Ito yung kaparusahan ni Eva. Sinabi niya sa babae, para natin ko ang iyong paghihirap, o sa iyong pagliliit. Manganak ang may paghihirap, ngunit ang iyong pagnanais sa parang sa iyong asawa, at siya magulmulo sa iyo. Ito ang pagnanasa, pagnanais. Hindi ito yung sexual desire. Ito yung pagnanais na siya magulmulo sa asawa niya. Tulad ng ginawa niya. Pero sabi niya, siya magulmulo sa iyo. Hindi yung ikaw ang magulmulo sa asawa mo. Ikaw ang magulmulo sa iyo. Siya magulmulo sa iyo. In other words, ito siya ng babae. Gusto niya siya magulmulo sa lalaki. Wala na yun, gusto sa babae.
Pero sabi ng Diyos, hindi ganyan. Siya ang magpupuno sa iyo. Ang pagnanasa ni Eva, nakita natin, siya yung magpapanguna at dodominahan niya ng asawa niya. Pero hindi pinabayaan niya. Dito po sa Efeso, chapter 5, verse 23 or verse 24. Sapagkat ang asawa lalaki, ulo ng isang bahay. Tignan nyo, paano? Paano yung pamumuno yun? Pamumuno na yun. Gaya ni Kristo na ulo ng iglesia, na siya tagapagligtas ng katuwa. Paano ba tayo, paano ba namumuno si Kristo sa atin? Tayo sumusunod sa lahat ng katawan niya. Yung kami din ang pamumuno ng lalaki, kahit kumabasay natin. Subalit kung paano ang iglesia, nakakasama ni Kristo, ganyan, ganun din. Kaya hindi naman ang asawa tayo sa ilang asawa sa lahat ng mga pati. Simple lang yan. Sabihin, paano pamumuluhan ng mga asawa tayo kaya asawa ko, hindi sinasabi ng pastor mo. Sila yung mapumula sa lahat ng mga pati. Hindi mo ibig sabihin na one-sided talaga. Sa asawa niya, hindi niya tulungan sa desisyon, pero siya mag-desisyon. Hindi magpapasako sa isang lalaki, sinasabi ng Biblia, yan ang opsyon ng mga babae na sa mga natin ngayon. Kaya makikita rin po natin. Siya lang naman paano nangyari sa kanya. Dati, ang trabaho lang niya, ayusin pa naman. O dumating yung pagkain. Dahil ito na may pagkain sa paligid niya. Pero may hindi na. Dahil nalakas sila sa alaman. Sila ngayon, siya na mayroong responsable sa kanilang pangangailangan. At ang kapusahan nito, yung lupa ay sinumpang ng Diyos. Kaya ngayon, hindi na totoo yun. Dahil nagkaroon ng dugo sa pagkakas ni Noah, inalisin ng Diyos yung sumpang yun. Pero dito, makikita natin yung lupa ay sinumpang. So bago sila nagkasala, nabubuhay sila pang trabaho. Daily at work. Ayos sila na yung dalawa. Pagkatapos sila magkasala, may work ulit. Kailangan sila magtrabaho para mamumuhay. Kung sila magtatrabaho, wala sila kakain. So yun ang pinagaling ng salita, hanap buhay. Nahanap ng buhay ko kasi kung hindi, wala kang kakain. Wala kang para sa ipangalan nila. So bago siya nagkasala, ang Diyos ang responsable sa kanila. At binigay niya lahat ng pangangailangan. Pero nung kumain sila sa pinagkakawang na halaman, ano sinasabi nila? Ang sinasabi nila sa Diyos, kami nagbahala sa buhay namin. Kaya pinabaya sila. So bahala sila sa buhay nila. Ngayon, pagkatapos yung nagkasala sila, anong ginawa nila? Nire-check nila yung pamumulat ng Diyos. Lalo mapag sila sa palas ng aking Panginoon Diyos. At sila ang buhay nila nasa sarili nila. Para na tayo mabuhay, hindi na makikita natin na kung saan nagbibigay, kasahin mo natin. At kaya dahil may kanyang sinabi sapagkat nakinig ka sa piling ng iyong asawa. Hindi naman ibig sabihin na hindi tayo makinig sa ating mga sa babae. Pero ibig sabihin, nakinig ka sa piling ng iyong asawa, nagkakasala tayo. At kumain ka ng buwan ng tulog kahoy, na aking ibuto sa iyo, na huwag kang kakain niyo. So kung naglupag dahil sa iyo, kakain ka mula sa kanya sa pamagitan ng iyong mabigat na paggawa sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Mga tinig at tawad, sisipon doon para sa iyo. Yung mga tinig at glass. At kakain ka ng talim sa parang. Sa pawis ng iyong mukha, ay kakain ka ng pinamay. Ang gagawin mo, malis sa naman. Sapagkat siya na kinuha, ito ay labo, at sa dalawang pagpapalibigin. Doon ba lang natin mamamasa yung physical na naman? Pero bago sila nagkasal, yung pinapagin ng Diyos, sa sila kumamay. Yung dito, na nagkasal sila, pinalagay sila sa alam na, alam sila ng access to sa pure life, so magsisimula sila ng pagkakas. Although mas mahaba ang buhay nila, kaysa sa akin. Pero mamamatay lang sila. Yun ang naging sumpa sa ating mga tao. Dahil nalaya sa Diyos,
ating mga magulang na sa harapan wala tayong access to stream life. So, pagkakaroon tayo ng pangatayan, imagine mo natin, gusto yung nasa loob na wala, wala sila pangatayan. Gusto sila pangatayan. Kung kumain sila ng ulong tao, pero dinala sila ng Diyos. Ano yung sabi sa Ecclesiastes chapter 12, verse 7, at ang alabok ay bumalik sa lupa, ang kaya ng muna, at ang spirito ay bumalik sa Diyos, ang kaya ng muna. Ito tayo babalik sa Diyos. Ito yung nakuha natin kaya dapat nanahin sila sa alaman na. Meron din po sa panahon natin ngayon, pag nadaya tayo ng kasalanan, at hindi tayo nagsisisi, we are on our own, o ba we are on our own. Simple lang ang transaction ng Diyos. Kung ikay manalating sa akin, susunod sa akin kayo. Wala akong problema. Hindi na itong kakanya kinadaya, at ikay nagsisisi kayo. Ay, pala na. Dito po sa Pangalang Tesalonica, chapter 3, dito. At dahil dito, pinadadala sila ng Diyos ng mga pangyayang pagkailangan. Upang maniwala sila sa kasinungalingan. Upang makatulad sila lahat na pinis sa pagkataya, sa katotohanan, sa alipin ng lubod, sa kaniliwan. So, yun ang mangyayari sa atin, katulad kinayang patata, pinagyan sila sa Diyos. Dahil sila nagkasala. At hindi sila nagsisi. Makikita natin, hindi sila nagsisi. Ito po sinasabi lang, access to pure life. Siyempre, mamamatay na sa physical. Wala tayong mababasa. Na yung tree of life, ang pinagbabawa na ilig. Magkatabi lang yan, nasa gitna na karaman. Yung isa lang pinagbabawa ng Diyos. Yung pagkakilala mo, kung hindi masama. Pero yung tree of life, wala tayong mababasa, ang pinagbabawa na ilig. Kung hindi available sa tao, sa panahon na yan. Kung hindi sila, magkakatabi. Kaya dito, kung malibaban ka sila sa alam mo, na natin na access ko sa real life, pinalasan ko Diyos. Kung binasa natin siya. At ang lugo ay mabalik sa lupa, kaya ng una. At ang Spirit ay mabalik sa Diyos, na ibigay ito. Sa Hebrews chapter 9, verse 27, at yamang inagda sa mga tao, ang mga definition, pagkatapos ito ay magbubuo. Yun ang kailangan ng mga tao. Wala lang nasa salita, dahil kung magkakaroon ng bisita na namatay, wala lang tayong access. So, to apply. Ginamit ko, hindi na siya pwede bumulik to. Hindi natin lang kung sila kung pwede apply. Hindi naman tayo kahit dito. O kahit hindi natin lang, wala tayo, hindi natin lang sa akin. Ang pangalawang pagbanggit, sa tayo, siya po kayo sa lahat. At sinabi ng Panginoon Diyos, tignan ninyo ang tao na yung para sa akin. Na nakakapila ng mabuti at ng masama. Dahil mayroon sila kayo suma. Tulad natin. At ngayon, makayunan ang kanyang kamay na pumitas. Hindi na pupunong tayo ng buhay, kumain, at mabuhay magpapit ng maan. Diyan nagkasala sila eh. Wala silang kapitan doon. Kaya nagdala sila ng Panginoong Diyos sa landan ng itim. Upang kaya tayo ng lupang pinagpunan sa kanya. Pagkaya itinamoy ang lalaki at inilagay sa sinalanan ng laman ng itim. Ang mga prekerami at isang nagbilinis sa maka o ang milikot upang bantayan ang nagpatulo sa pulpay. Doon pa lang nagtama. Pagkatapos ay pagkasal. Kaya ngayon, lahat ang talo mo. Dahil dapat sa wala na tayong access to sa Diyos. Sila inahiwalay sa Diyos. Dito sa Ephesians chapter 2 verse 1, pinapakita ko yan. Yung kasalanan, kamatay, tulog ng kasalanan. Kaya noong mga patay sa inyo, mga pagsasalagsa at mga kasalanan, na dati ninyo nilataran ang kasalanan at sa libutan ito, ay sa pinulog ng pangyayari ng ipapawin, ang Espiritu na ngayon, ay gumagawa ng mga pagsasalagsa. Ito po ginagamit ng mga baptism. Katulad ng taong physical na patay niya. Kung yung spirit ko hindi patay, wala rin magagawa. Hindi ko matutulong. Sila po kayo. So, tayo din.
kamatayan dulot ng pagkakasala. Yung binasa na sa mga chapter 5 verse 12. Kaya kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok na siya sa lupa at sa pamamagitan ng kasalanan ng kamatayan. Kaya kung tingnan natin sa lahat ng mga tao sa pagkain ng lahat ng nagkasala. Hindi dahil naman natin unang kasalanan. Lahat tayo mismo ng nagkasala. Kaya tayo gusto na huli sa Diyos. Unang pagkakataon ko, ay siya na. Obsession pa lang sa Diyos. Kaya yan ang tayo na ito, irony, pag nagkasala na. Your innocence is lost. Hindi mo na mababawi yun. Yun ang problema pag nagkasala tayo. Wala rin innocence kung wala na yun. Yun ang mababawi. So yun ang makita natin ang nangyari sa kanila. Dati sila ay innocent, pero hindi na. So there is a secret. Dapat ito nalaman ng Diyos sa nagkasala sila. Hindi sila ihubad, pero hindi nila. Wala siya nakikita ng tangkaya kahit sa ihubad. Bago sa nagkasala. Dinaraw ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanila sinabi sa katamo. Sinabi niya, narinig ko yung kinig sa alamanan at ako'y natakot sa pagkakaiba. Saan sinabi niya, sino nagsabi sa iyo pinauliwa? Kumain na ba sa kumalang po ng tao na inutos ko sa iyo kung kayo? So, bago siya nagkasala sila yung innocent. Ito natin nakikita, sila po inutusan na magparami. Di ba? Bago sila nagkasala. So, dito natin makikita yung relasyon sexual na mag-asawa ay hindi kasalanan. Hindi malos yun. Dahil bago siya nagkasala, inutusan na sila magpakarami. Di ba? So, walang problema doon. Hindi kasalanan. Kaya lang, nagkasala sila, wala yung kailang Diyos. Hindi naman mapabalik. Siyempre, verse 2. Kung ito binasa natin kanina, hindi sa pwede magkaroon access sa punong kakanyang. Bakit sila hindi pinatama? Di ba Diyos yung magpapatama? Bakit sa pagkakataon ito? Hindi sila pinatama. Dahil may kasalanan nila, napakabigat. Alayo yung sila pwede matawanan yun. Di ba so bigat yung kasalanan ng mga tatong-matay sa ating Panginoon? Kaya sabi mo sa Pilipinas, pinagbabawal ng punta. Hindi sila na. Hindi sila sige. Lahat ay mapapasa na lupot sila at nagbigay ng pagkakawala sa Diyos. Lahat ay mapapasa. Kahit ako, binabris na itong basahan ng Genesis chapter 3, lahat ay mapapasa ng sisi sila. Lahat ay mapapasa na lupot sila. Kahit ang nasa sila. Yung ay lahat ay mapapasa. At hindi na tinanggap ang responsibilidad nila sa kailang kasalanan. Ang iba ang kailang binibigyan ng kasalanan. Biktima pa sila yan. Ganyan din saya. Sinabi ng lalaki at babaeng binigay mo sa akin, unahan din mga makakasama at nagbigay sa akin ng bunga ng puno para sa pagkain. Hindi natin. Kung sino isisik ka, hindi sa kanila niya. Kung di babae, ito sila yung natin. Meron ako sila yung isip. Sila yung tinabag sa natawag ng Diyos. Ibig sabihin, wala silang pagkain sa butit o sa mula sa isip. Pero kanya, yung babae yung kanya, binigyan mo yung problema. Yung problema. Ito din wala. Paano yung babae? Sinabi mo ng babae, magsisisi po ang Panginoon, mag-ilatok sa kanya. Sabi niya, sinabi ng Panginoon Diyos sa babae, ano ito yung ginawa? Sinabi ng babae, dinaya ko na asa ako ng babae, ganyan. So yung lalaki, sinisisi yung babae. Yung babae, sinisisi yung anak, sinulong mo. Dati makikita ka sinisisi sila. O sila nalagpon, o sila lumabas sa tulong ng Diyos. Kaya naman kami natin pa sa akin, ano yung babae. So ano sinasabi nila? Ang sinasabi nila, may kasalanan ng Diyos. Sino ba naman sa babae? Ibang Diyos. Sino naman doon sa serpent? Ibang Diyos. So eventually, bumabalik sa Diyos para sa pagkikasalanan.
Ibig sabihin, parang ito yung batas sa araw-araw. Kung hindi ka pumunta rito sa radyo, hindi sa nagsaksahan ng tao yung nagla. Ibig sabihin, kung hindi mo nilalaki, kung tumahin ito ka nilalaki, hindi siya raw nagkasala. Masasabihin ng babae, kung hindi mo nilalaki ba, hindi siya raw nagkapso. So eventually, sinisisi nila ang Diyos. Paano sila matatawagin ng Diyos? So dito natin nakikita ang simple. Dapat sa ating gawin, kung may nasala ka, at gawin kung hindi na nasala, magsisi ka. At hindi pa katamalan mo. Kasi wala, yun ang elements na upset dito. Hindi siya nagsisi. Hindi nila tinanggap yung responsibility nila, yung iba ang kaya sinisisi. Ito po ay hindi lang totoo sa kanila. Totoo ito sa mga tao ng nasala, ayaw na kami ng nagkakasala. Sisisihin nila yung iba. Hindi kayo na sarili. Kaya hindi sila pinanawa ng Diyos. Bakit sila patatawaran sa hindi ba sila nagsisi? Ito po ang lalaki ng Diyos, ang tao, siya daw, at saka si Eva. Silip nila sa larawan ng Diyos. Ano yung larawan ng Diyos? Meron siya kaya mag-sit at pumili. Kung anong gagawin niya. Oo, wala silang alam sa pagpulit pa sa meron pa siya ng dito na mag-sit. Tapos piliin kung anong gusto niya gawin. Dito po sa amin. Dito sa amin, 15 verse 2. Ito yung pagkakaiba na Diyos ang gusto natin. Di ba ang Diyos ang parang magkakalimay mga yun? Pero ang Diyos sa totoo, hindi. Bakit sasabihin ng mga bansa, ng mga Gentiles, nasaan ang kayo ng Diyos? Ang ating Diyos ay nasa mga langit, kanyang ginagawa ang kanyang gusto niya. So, matulad natin, ang Diyos ay ganun din. Pero siyempre, kanyang sabihin, kanyang gusto niya. So, ganun yung tama ng lagi ng Diyos. Pero siya ang dito na mag-isip at umibig. Kung nagkakasala sila, hindi nila magkasala. Hindi dahil sa mga bagay. Ang kasalanan, may buwan at kawalan ng pagpipigil sa Diyos. Nakapagkasalanan ng pulot-tulo niya, wala tayong pagpipigil sa ating sarili. Yun ang proseso na kung bakit tayo magkakasala sa James. Chapter 1, 12-15, sabi ko na. Ito yung proseso. Lahat ng kasalanan, ganito na kaya wala exception o exception natin. Mabahal ang tao magtitiis ng pagsubok sapagkat kung siya ay subok na siya'y tatanggap na putong ng buhay, may pinangako ng Panginoon sa mga nagkakawa sa kanya. Huwag sabihin ng sino man na pag siya'y tinutokso, ako'y tinutokso ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi tinutokso ng masasama at hindi rin siya natutokso sa sino. Ngunit ang bawang tao ay natutokso ng sarili niyang pagnanasa kapag siya ay nahila at naakit nito at kapag ka ang pagnanasa niyo ay nagbilig na mag-lig, hindi na kasalanan, hindi na pagkakawali. Pero tingnan yung kasunod. At ang kasalanan pag malaki na, kung walang matay, ito ang desisyon. Hindi ka naman dito sa pag-ulisan pagkakawali. Kapag nagpatuloy mo, desisyon mo yun. Kaya kayo maayon na sa Diyos. Yung sinasabi na, isagya. Hindi na kilas na. Bato, ang kasalanan nagpapagwalay sa atin ng Diyos. Pagkakawag ito nga Isaiah, chapter 59, verses 1 and 2, 3 sa Pasang Israel. Pero ito totoo sa lahat. Na ang Diyos, hindi sila mag-isip pinagkawar ng mga pagkakas. O makita kayo kami para di magkalinig. Kung hindi nagpapagwalay kayo ng Diyos, kayo sa pamagitan ng inyong kasamaan. At sa ating mga kasalanan. So tayo namin iwalay sa Diyos. Sa tulad po na nangyari kay Adam at sa kay Eva. Pero, may pag-asa tayo. Kapag tinanggap natin ang aming kasalanan at tayo nagsisisi, tatawaan tayo ng Diyos. Kaya hindi sila pinatawag eh. Wala sila pa-record, hindi sila po. Hindi sila nagsisi. Pero kung
Magsisisi tayo, tatawarin tayo. Tingnan mo sa first chapter, number 7. Kung hindi tayo malakad sa liwanag, tulad niya na sa liwanag, may pagkikisama tayo sa isa't isa. At ang dugo ni Jesus na kanyang anak ay lumibig sa atin sa lahat ng kasalanan. Hindi yung pagkakad sa liwanag. Hindi naman ibig sabihin tayo nagkakasala. Dahil malakad, hindi yan naman sa tulog. Hindi yung pagkikisa. Kung ba nagkasala tayo? Mga munting wala, mga bagay ni Kristo susunod ko sa inyo. Kung huwag kayo magkasala. Pero gusto ka na. Ngunit kung sino man ay magkasala, tayo ang tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesus na siyang nauwi, siyang kabayaran para sa ating mga kasalanan, at ang bilang para sa ating hindi para din sa kasalanan sa puso ng Diyos. So, kami na walang nagkagulang ng Diyos. Kaya question pa, kahit sila pinatama. Kaya gusto na. Hindi siya nalagpo sa mga ginawang kasalanan sa Diyos. Ngayon, kung hindi tayo responsable na tagawin ng kasalanan, ito mangyari. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, hindi mo tinatanggap ang kasalanan ko nila. Tinatay natin ang ating sarili at natatutuhan wala sa atin. Kung ipinapahid natin ang ating kasalanan, kung tinatanggap mo, kasi dapat wala lang magpapatawag sa ating mga kasalanan. At tayo niliwisin sa lahat ng kalimuhan. Kung sinasabi natin tayo nilang kasalanan, again, hindi ka tumatanggap ng responsibilidad sa iyong pagkakasalanan. Ginagawa ng sinuwari at ang kanyang salita ay wala sa atin. Ang Diyos na nagsabi, lahat ng kasalanan. Siya sasabihin natin kailang kasalanan, ginagawa sa sinuwari. Lumalik ka naman na po yung kaawa ng Diyos. Hindi siya magbilas sa puso pa rin kayo pagmahal. Kaya kailangan natin ng gabi. Kailangan tayo magsisi sa Diyos. Yung ating pride at ang pagtangin natin na kinalaman natin pagkakasala. Yan ang tanda sa atin sa walang pagkakasala. Pero kung kinakaya ng tao, pabigat ang gawin ng kasalanan. Kung tayo nagsisisi at tinasagapdagan natin pagkakasala. Walang limitasyon ang pagkakatawag ng Diyos. Ibig mo na, alam mo mas bilit na kasalanan, yung pinatay nila ating Panginoon. O yung kinain namin nila yung nabagawa ng pagkain. Kung sa ating pag-iin, mas mabigat, yung pinatay nila, yung pinatawag nila. Huwag mo sa magkasalanan, mas makababa ka doon. Kaya patawaran ng Diyos, ang pinakabigat ng pagkanasan. Eh, bakit hindi mo tatawag yung masubawa? Bakit sila pinatawad? Kaya pinatay nila ang Panginoon. Dahil nagsisi sila. Mga kapatid, bakit ang gano'n natin? Nasaktan kayo ng mga puso, sabi, nalungkot sila na ginawa nila. Nung nagkasala si David, sabi ni Bata, ikaw yung tao yan. May nagsisi siya. Ito nagkakita siya ng kasala. Pero talaga yung kasalanan. Pero ang problema, kung tayo po ay ayaw magkasalanan, wala tayo pag-asa. Hindi mo natin pwedeng ipalalaman yung tao na ito. Kung makita ng sino man, yung kanyang kapatid na nagkakaasal ng kasalanan, hindi tungo sa pamatayan. Ay dalawin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay. Nauukol sa mga nagkakaasal, hindi tungo sa pamatayan. May kasalanan tungo sa pamatayan. Hindi tungo dito sinasabi ng dalawin mo. Maraming tuhulgan ang talata ko eh. Saan ka mahulgan? Pag nakikita mo kapatid na nagkakasala, isa nagsisisi na yun. Paano sa pagkakala? Paano sa ayaw siya nagsisisi? O kaya, dadalhin niya kayo kasalanan sa namataya. Paano pagpapandaan yung tao? Dadalhin niya kasalanan sa namataya. Kaya hindi tatagaling. Yung pwede yung pagkakasala, dahil pag tinanggang yung magsisisi. So kahit yung panalangin natin, natin panalangin ko, parang ito. Sa mismo, hindi tinatanggap na siya ay nagkasala. May itong puso dito. Yung puso tinatanggap. Ang makahal sa Diyos ay huwag pagkatiwa. Huwag for your heart. At nagsisisi puso. O Diyos ay hindi mo aamahan. Yung pinakatawag naman.
tinatanggap natin ang ating pag-asa tayo ng Kristo. At ito ba? Matatawanan tayo. Siguro tayo din naman yan. Nawag sa walang contrary heart. Parang nagpapagod sila. Sinisisi nila Diyos. Hindi tayo patatawanan. Napansin nila natin, hindi nagbago ang kalikasan ng kasalanan. Pareho wala siya. Kumisa sa mga tao, hindi nagbabago yung response nila sa kasalanan. Kaya nakakalungkot, maraming tao ang hindi maligtas. Kahit ang kapangyarihan ng Diyos ay walang magagawa sa mga tao na ayaw tanggapin ng kailang kasalanan. May isang kapatid, may nakalang ng isang kapatid. Sabi ng tao na, hindi ko nagkasala niya. Sabi ko, ng tao na, hindi ko nagkasala kahit hindi siya. Paano ko iligtas na? Paano may victory kung sa isang tao sabi, hindi ko nagkasala. Pero sa isang tao, hindi natin kami nagkasala. Pero sa ligtas, naging pagkito. Yung tatanggapin natin. Mensahe ng Diyos kung kanitasan natin. So, ito po ating mensahe po sa Panginoon. Maraming salamat sa inyo. Pag-inig, ibigay lang ito. Walang loob. Ako na po sa pagsamba